nandito na po sa Pilipinas si Representative Teves, ano pong ating gagawin mga hakbang? Ngayon na siya ay lalapag na rito sa Maynila, siyempre po kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat doon po 2 taon na siya ay nasa Dili, sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalong-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede nating sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na ng mga gumawa ng mga testimonya yun at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto, matibay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos po makitang nakaposas, naka-chain yung paa ni Representative Teves? Siyempre po kahit naman sinong ina mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Kanina manakils pati paa na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves at hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Attorney Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba Siya lang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Ano po, part ng harassment ng administration? Opo. Anong din ng administration? Bakit siya subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy yan? Ito, unang-una, ito nga pong si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi pinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina dun po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila.